Tuloy na ang naudlot na EDSA Rehab. Bukod sa mas tipid raw sa gastos, mas bibilisan din para hindi raw gaanong makaabala sa mga motorista. At live mula sa EDSA, nasa frontline ng balita ngayon si Kari Cator. Kari, kailan daw sisimulan itong EDSA Rehabilitation at anong nagbago sa plano? Lord, isa sa ilalim sa dalawang phase ang EDSA Rehabilitation at sisimula na yan sa bisperas ng Pasko. Sa unang phase, natatakbo ng 4 na buwan ang kahabaan ng Rojas Boulevard sa Maynila hanggang Orense sa Makati ang kukumpunihin. Ang phase 2 na 4 na buwan din, natitirang bahagi naman ng EDSA mula Makati hanggang Quezon City ang gagawin. Aarangkada ang phase 1 ng EDSA Rehab magdamagan simula alas 11 ng gabi sa December 24 hanggang alas 4 ng madaling araw sa January 5, 2026. Mula January 5 hanggang May 31 naman, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw na lang ang roadworks para hindi raw makaabala sa mga motorista at commuter. Piling lugar lang din ang isa sa ilalim sa reblocking at ayon pa sa DPWH, bagong teknolohiya ang gagamitin sa paglalapat ng aspalto sa EDSA. Mas titibay raw dyan ang mga kalsada. Sa kabila ng mga pagbabago sa plano, 11 billion pesos naman daw ang matitipid ng gobyerno. 6.5 billion pesos na lang kasi ang budget para sa rehab, malayo sa 17 billion pesos sa naunang plano. June 1 nang ipasuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakatakdang EDSA Rehab dahil sa posibleng epekto nito sa pagbigat ng trapiko. Narito ang pahayag ng kalihim ng DPWH. Ngayon, hindi na ganon. There will be minimal disruption. 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Aga naman masyadong gagamit ng EDSA during this time. Pati pasahero sa busway, hindi din ganun kadami. So we will take advantage of that. Tiniyak naman ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mananatili ang EDSA busway. Handa rin daw silang mag-deploy ng mga dagdag na bus habang magkakaroon din ng mga bagong bagon ng tren sa MRT3 sa darating na Pasko. Lord, sa lagay naman ng traffic sa ngayon dito sa EDSA Mandaluyong, usad pagong ang daloy ng trapiko rito lalo na't rush hour at nakakadagdag pa yung mga papunta at nanggagaling sa mga kalapit na mall. Kaya ang payo rin natin sa mga dadaan dito ay magbaon ng pasensya. At yan muna para sa latest. Balik sa iyo, Lord. Alright, maraming salamat sa iyo, Kari Cator. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.